Nitong linggo, marami ang nagulat sa pag-amin ni Senador Miriam Defensor Santiago na siya ay may stage 4 lung cancer. Isa sa mga naging tanong ng publiko ay kung paano niya ito nakuha. Ngunit ano nga ba ang lung cancer at ano ang mga paraan ng siyensya upang gamutin ang sakit na ito? Alamin natin sa report ni Benj Bondo. Taliwas sa kanyang matapang at diretsyang imahe bilang mambabatas, buong pagpapakumbabang ibinunyag ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa publiko ang lagay ng kanyang kalusugan. Sa isang press conference, inihayag ng senador na mayroon siyang stage 4 lung cancer. Ang sitwasyon ni Santiago, indikasyon piling katayuan sa lipunan ang anumang karamdaman. Kada taon, hindi bababa sa 1 milyong buhay sa buong mundo ang kinikitil ng lung cancer. Sa Pilipinas, ito ang uri ng kanser na nangungunang sanhi ng kamatayan sa mga kalalakihan at pangatlo naman sa mga kababaihan. Paninigarilyo ang pangunahing sanhi nito kung saan 70% ng mga nasasawi dahil sa sakit, mga hindi matigil sa kanilang hit-hit buga. Ngunit maging ang mga hindi naninigarilyo, maaaring magkaroon nito. Kabilang dito ang mga nakalalanghap ng usok mula sa sigarilyo o second-hand smoke, mga nakararanas ng radiation na e-expose sa mga elementong gaya ng asbestos at mga may family history ng sakit. Katulad ng ibang uri ng cancer, hindi agad nakikita ang mga sintomas ng lung cancer. Sa kabila nito, maaaring sumailalim sa mga eksaminasyon gaya ng sputum cytology, bronchoscopy, chest x-ray at biopsy upang malaman kung taglay ng isang tao ang naturang sakit. Sa late stage ng sakit, saka lamang lumalabas ang mga sintomas nito. Ngunit kung maaagapan, posibilidad na makaligtas mula sa nakamamatay na karamdamang ito. Nakadepende sa stage ng cancer ang gamot dito. Kabilang sa mga karaniwang paraan ng lunas ang pagtanggal sa may sakit na baga, radiation therapy, chemotherapy at iba pa. Sa kaso ni Santiago, posibleng gamitin ang biological o targeted therapy kung saan pipigilan nito ang mismong proseso ng paglaki ng bukol o tumor sa baga. Maaaring isagawa ang naturang therapy kasama ang iba pang mga klase ng panggagamot. Aprobado na ito ng ilang ahensya tulad ng Food and Drug Administration sa Amerika na inaasahang magsasalba ng buhay ng mga tinamaan ng sakit. Gayunpaman, wala pa ring tatalo sa wastong pagkain, ehersisyo at pag-iwas sa mga bisyo gaya na lamang ng paninigarilyo bilang mabisang paraan sa pag-iwas sa anumang karamdaman. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.